Mga pinakadelikadong hayop na makikita sa Pilipinas. Pinoy's World TV. Hihihihi. Number 12. Titan Triggerfish. Sa unang tingin, parang ordinaryong makulay na isda lang ang Titan Triggerfish. Pero sa mga diver at snorkeler, kilala ito bilang isa sa pinaka-agresibong isda sa bahura, lalo na kapag breeding season. Ang danger zone nito ay hindi basta pabilog sa paligid niya, kundi parang cone pataas mula sa pugad. Kapag napasok mo yon, hahabulin ka nito, kakagatin ng fins, paa o kamay mo at hindi agad sumusuko. Hindi man ito makamandag, matitigas ang ngipin nito dahil sanay itong kumain ng sea urchins at corals. Kaya kapag nasa reef ka at may malaking isdang biglang sumugod sa'yo, huwag kang lumaban. Umalis ng pa-sideways, hindi pataas, dahil baka lalo ka lang mapasok sa teritoryo niya. Number 11. Wild boar or baboy damo. Akala naman ng iba, ang baboy damo parang ordinaryong baboy lang na nasa gubat. Pero kapag cornered, nasugatan o may inaalaga ang biik, pwede itong maging napakadelikado. Matibay ang katawan, mabilis tumakbo at ang pangil nito kaya magdulot ng malalim na sugat. Sa ilang lugar sa Pilipinas, may mga baboy damo sa kagubatan at kabundukan at madalas sila umiiwas sa tao. Pero ang problema, kapag nagulat sila o hinabol ng aso, minsan tao ang nasasalubong. Unique fact, ang baboy damo ay may napakalakas na pang-amoy, kaya kaya nilang makahanap ng pagkain sa ilalim ng lupa. Pero kapag threat ang namoy nila, pwede silang umatake ng biglaan. Number 10. Giant centipede or alupihan. Maliit kumpara sa ahas at buwaya, pero huwag maliitin ang alupihan. Sa Pilipinas, may malalaking centipede na makikita mo sa lupa, ilalim ng bato, lumang kahoy at minsan sa loob ng bahay. Ang kagat nito ay hindi simpleng kagat. May venom ito na nagdudulot ng matinding hapdi, pamamaga, pamamanhid at minsan lagnat o allergic reaction. Hindi karaniwang nakakamatay sa health ng adult pero delikado ito sa bata, matanda at taong allergic. Ang mas nakakatakot, mabilis silang gumalaw at mahilig sa madidilim na lugar. Kaya kapag may sapatos na matagal na hindi nagamit, ugaliing ipagpag muna at baka may maliit na halimaw na nakatago sa loob. Number 9. Scorpion or alakdan. Hindi lahat ng alakdan sa Pilipinas ay nakakamatay, pero hindi ibig sabihin ligtas na silang hawakan. Ang sting ng scorpion pwedeng magdulot ng sobrang sakit, pamamaga, pamamanhid at sa sensitibong tao, hirap sa paghinga o severe allergic reaction. Madalas silang nasa ilalim ng bato, kahoy, damuhan o lumang gamit. Ang mga alakdan nocturnal. Ibig sabihin nito, mas aktibo sila sa gabi. Unique fact lamang. Kapag sinilawan sila ng ultraviolet light, kumikinang ang katawan ng scorpion. Huwag gawin itong laruan ha. Kapag nasa probinsya, bukid o lumang bahay, mag-ingat sa pagdampot ng mga bagay na hindi mo nakikita ang ilalim. Number 8. Blue Ringed Octopus. Isa ito sa pinakamaganda pero pinakadelikadong hayop sa dagat. Maliit lang ang Blue Ringed Octopus pero kapag na-stress o threatened, lumalabas ang matingkad na blue rings sa katawan nito. Ang laso nito neurotoxin na pwedeng magdulot ng paralysis. Ang mas delikado, minsan halos walang sakit ang kagat nito kaya hindi agad napapansin ng biktima. Hindi ito agresibo at hindi naghahanap ng tao para atakihin. Kadalasan, nakukuryente ang sitwasyon kapag hinahawakan, pinulot o pinaglaruan. Kaya golden rule sa dagat, kahit gaano kaganda, kung hindi mo kilala, huwag mong hawakan, okay? Number 7. Cone snail. Mukhang magandang shell, pero
Ang cone snail ay hindi simpleng kabibe. Meron itong parang maliit na harpoon na ginagamit para tusukin ang prey at mag-inject ng venom. May ilang species ng cone snail na kayang magdulot ng matinding pananakit, pamamanhid, paralysis at sa malalang kaso, kamatayan. Ang danger dito, maraming tao ang mahilig mamulot ng shell sa beach. Kapag buhay pa ang cone snail at hinawakan mo, pwede kang matusok. Kaya kapag may nakita kang cone-shaped shell sa mababaw na tubig o tide pool, hey, tingnan mo lang, huwag mong pulutin. Sa dagat naman, minsan ang pinakamaganda ay ang pinaka-delikado. Number 6. Yellow-lipped sea crate. Ito ay ahas dagat na may malakas na venom. Makikita ito sa tropical waters, coral reefs at minsan umaahon din sa bato o dalampasigan. Karaniwan, ito'y hindi agresibo at mas pinipiling umiwas sa tao. Pero kapag nahawakan, natapakan o naipit, pwede itong kumagat. Ang venom nito ay neurotoxic kaya pwedeng makaapekto sa muscles at paghinga. Unique fact, ang sea crate ay kayang manghuli sa ilalim ng tubig pero kailangan pa rin itong umahon para huminga. Kaya kung may nakita kang banded na ahas sa dagat, huwag lapitan para mag-video ha. Hindi lahat ng viral footage sulit. Punta ka sa ospital niyan. Number 5. Stonefish. Kung may master of disguise sa dagat, kasama ang stonefish dyan. Mukha itong bato, nakatago sa buhangin o koral kaya madali itong matakpan. Ang spines nito sa likod ay may venom na nagdudulot ng matinding sakit. Minsan, nilalarawan na isa sa pinakamasakit na sting sa mundo. Pwede ring magkaroon ng pamamaga, pagsusuka, panghihina at shock. Hindi ka nito hahabulin. Ang danger ay dahil hindi mo ito makikita. Kaya sa mababaw na tubig, lalo na sa mabatong lugar o reef, mas ligtas ang reef shoes. At tandaan, huwag basta tumapak o humawak sa kahit anong mukhang bato sa ilalim ng dagat. Number 4. Bull shark. Hindi kasing sikat ng great white pero ang bull shark ay isa sa mas kinakatakutang pating dahil kaya nitong mabuhay hindi lang sa dagat kundi pati sa brackish o minsan freshwater areas. Matapang ito, malakas at minsan lumalapit sa mababaw na tubig kung saan may tao. Hindi ibig sabihin lagi itong umatake ha, dahil bihira pa rin ang shark attacks kumpara sa dami ng naliligo sa dagat. Pero dahil malakas ang kagat at malaki ang katawan, kapag nangyari ang attack, seryoso ito. Ang lesson dito, iwasang lumangoy malapit sa bukana ng ilog, lugar na maraming isda o dugo, at huwag lumangoy mag-isa sa madilim o malabong tubig lalo sa dagat. Number 3. Philippine Cobra. Ito ay isa sa pinakadelikadong ahas sa bansa, maging sa buong mundo. Bukod sa kagat nitong may neurotoxic venom, kilala rin ito bilang spitting cobra. Ibig sabihin, kaya nitong magbuga ng venom papunta sa mukha o mata ng threat. Kapag napunta sa mata ng venom, pwedeng magdulot ng matinding sakit at damage kung hindi agad mahugasan at magapan. Madalas itong matagpuan sa bukid, palayan, damuhan at lugar na may daga dahil daga ang isa sa pagkain nito. Hindi ito dapat patayin o lapitan para kunan ng video. Kapag may ahas, lumayo lang tayo. Bantayan mula sa safe distance at tumawag ng trained rescuer or local authorities. Number 2. Box jellyfish. Halos transparent, mahirap makita at minsan akala mo plastic lang na lumulutang. Pero ang box jellyfish ay isa sa pinakadelikadong hayop sa dagat ng Pilipinas. Ang tentacles nito ay may venomous cells na pwedeng magdulot ng matinding sakit, welts, hirap sa paghinga, cardiac problems at mas malalang kaso kamatayan. Mas nakakatakot pwedeng nasa mababaw na coastal waters sila kung saan naliligo ang pamilya. Kaya kapag may warning sa beach tungkol sa dikya, sundin agad.
huwag ipagwalang bahala dahil saglit lang naman eh. Sa box jellyfish, ang isang dikit lang ng galamay ay pwedeng maging super emergency. Number 1. Saltwater crocodile. Ito ang pinakamalaking living reptile sa mundo at sa Pilipinas. May mga lugar tulad ng Palawan at Mindanao kung saan may recorded encounters ng attacks. Hindi ito gaya ng ordinaryong predator na madaling takutin. Tahimik itong lumalapit. Madalas sa tubig kung saan halos mata at ilong ang nakikita. Tapos, bigla lang itong susugod. Napakalakas ng bite force nito at kilala ang crocodile sa death control para mapunit ang prey. Ang delikado pa, pwede silang nasa ilog, estuary, mangrove o coastal water. Kaya kapag may sign na crocodile area, huwag maligo at huwag mag-selfie malapit sa tubig. At huwag magpakampante kahit tahimik ang paligid. At yan ang pinakadelikadong hayop sa Pilipinas. Ano guys, natakot ba kayo? O wala lang? Meron ba kayong alam na mas delikado pa sa mga listahan na binigay ko? I-comment nyo naman below. Or baka naman nakagat na kayo ng isa sa mga yan. Anong feeling? Share nyo naman. At huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!